meron ba kayong naiisip, ma'am, bilang isa rin pong journalist at naging direktor nga ng PCIJ na maaring gray area sa memorandum o magiging pahirap sa isang journalist para po bumuo ng isa pong investigative story sa usapin po ng lifestyle o posibleng nakaw na yaman ng isang public official dito po sa kanilang mga provision na ito? Yes, pag tiningnan natin yung Section 6, particular under doon sa procedure, may mga contentious items dito like yung letter C, yung all requests for copies of salience shall be granted except where, may mga nilista sila na, for example, the purpose is contrary to law, morals, and public policy, may derogatory record of misuse, at saka yung huling bahagi na kailangang isubmit sa ombudsman kung paano ginamit yung SALN na magsasubmit tayo 5 days daw, within 5 days nung na-publish na story. Tapos nakasaad rin dito na titingnan ng ombudsman kung paano nag-comply ba, at saka titingnan rin nila kung yung story daw natin or yung output ay may potential misuse, misrepresentation, gano'n, palagay ko rito, contentious on parang may mga ethical at saka practical implications, kasi una, parang mahirap siya in a sense because kung magiging mandatory ito, it could be perceived as hindi ba parang medyo a form of intimidation, na maaring ginamit yung SALN, baka sa susunod hindi na ako makakuha, at yan, titingnan tayo ng ombudsman. So essentially, it would undermine journalistic independence. Medyo may parang, may chilling effect, kasi yun nga, parang babantayan pala nila kung paano mo siya gagamitin. Pangalawa, questionable rin yung sino sa ombudsman yung makakapagsabi na tama o hindi tama yung pagkakagamit sa SALN. Palagay ko on a practical level, iniisip ko yun parang okay, magsasubmit, tapos hindi ba it would create a new and probably, expensive like bureaucracy in a sense na may magkakaroon ba sila ng section na magpa-process at mag-a-analyze ng lahat ng isasubmit ng mga tao na kung paano ginamit yung SALN. Tsaka yun, parang yun yung questionable doon na sila ang magde-define ng tama o maling paggamit ng SALN. So yun, palagay ko yun, baka magandang i-revisit yun because magiging problematic talaga yun on our part. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!